Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "In kuntum tuhibbuna ay yuhibbakumullahu wa rasuluh." Kung gusto ni ika, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kayo ay mahalin ni Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang sugo ay fahafidhu ala thalathi khisalin. Panatiliin niyo, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itong tatlong katangian na ito. Unang-una ay sidqil hadith. Panatilihin, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagiging matapat ng isang tao mula sa kanyang pananalita. Bakit mga kapatid? Isa sa utos sa pananampalatayang Islam na kapag ikaw ay nakipag-usap, nararapat na ikaw ay tapat sa mga sinasabi mo, sa pananalita mo. Hindi ka nagsisinungaling. Hindi ka nandaraya ng kapwa. Ikaw ay tapat sa ginagawa mo. Ikaw ay tapat sa mga sinasabi mo. Lalong-lalo na kung ito ay ibada, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alaykum bisidq." Nararapat sa inyo, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagiging matapat. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Sapagkat sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagiging matapat ng isang tao ay gagabayan kanya sa mga mabubuting gawain. Wa innal birra yahdi ilal jannah. At ang mga mabubuting gawain na yung sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay gagabayan kanya sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kabaliktaran, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa iyyakum wal kazib." Ingatan niyo, layuan niyo, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagsisinungaling niyo. Bakit? Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sapagkat sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kasinungalingan o ang pagsisinungaling ng isang tao, gagabayan kanya sa mga masasamang bagay, sa mga immoralidad ng gawain. Wa innal fujura yahdi ilan nar. At ang mga masasamang gawain na yung sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay gagabayan kanya sa impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang dahilan, mga kapatid Islam, kaya't sa pananampalatayang Islam, inuutos sa individual sa atin na dapat tayong maging tapat sa mga sinasabi natin at maging tapat tayo sa sarili natin, lalong-lalo na kung ito ay pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niyo mga kapatid, isa sa pinakamagandang kahulugan ng pagiging matapat ng isang tao. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna sidqa tuma'nina." Katotohanan, sabi ni Propeta Muhammad, ang pagiging matapat ng isang tao ay, ito ay kanyang peace of mind. Subhanallah. Bakit? Kapag ang isang tao ay lagi siyang tapat sa kanyang pananalita, tapat sa kanyang tungkulin, sa kanyang gawain, ay nasa kanya ang peace of mind. Nasa kanyang peace of mind. Bakit? Kapag hindi ka tapat sa mga sinasabi mo, sa mga gawain mo, at palagi kang nandaraya, nanloloko sa kapwa mo, sa palagay mo ay magkakaroon ka ng peace of mind? Gabi-gabi pagtulog mo, maalala mo yung mga tao na niloko mo. Gabi-gabi maalala mo yung mga tao na dinaya mo, mga taong pinagsinungalingan mo. Wala sa iyong peace of mind. Kayang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagiging matapat ng isang tao ay, ito ay peace of mind ng isang tao. Ang sabi naman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa innal kadhiba riba." Ang pagsisinungaling naman, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay pagdududa ng isang tao. Subhanallah. Napakagandang kahulugan ng pagiging matapat ng isang tao, mga kapatid. Mula sa kanyang pananalita, sa kanyang gawain, sa kanyang tungkulin, sa anumang bagay, ay nararapat sa isang Muslim na sumasampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay palagi siyang tapat sa kanyang mga sinasabi. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." O kayong mananampalataya, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, katakutan niyo si Allah subhanahu wa ta'ala, wa kunu ma'as sadiqin, at ibilang niyo ang inyong mga sarili sa mga taong matapat. Subhanallah. Pinayuan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na nararapat na tayo ay mapabilang dun sa mga taong matapat
at tayo ay malayo dun sa mga taong sinungaling at hindi sila tapat sa kanilang mga sinasabi. Yan ang unang katangian na itinuro sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung nanaisin natin na tayo ay mamahalin ni Allah subhanahu wa ta'ala at mamahalin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nararapat sa isang tao na panatilihin niya ang pagiging tapat niya sa kanyang pananalita. Pangalawa, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ada'il amana, ang pagtupad sa anumang ipinagkatiwala sa atin. Pangalawang katangian na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung anuman nang ipinagkatiwala sa atin ang kapwa natin, nararapat na ito ay tuparin ng bawat isa sa atin. Nang sa ganun ay tayo ay mamahalin ni Allah subhanahu wa ta'ala at mamahalin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit mga kapatid? Ang tiwala ng ibang tao sa atin ay ito ay napakahalaga. Gaano kahalaga ang tiwala ng ibang tao sa atin? Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata lahu. Walang iman, walang paniniwala ang bawat isa sa inyo o kung sino man ang wala sa kanya ang tiwala ng ibang tao. Subhanallah. Kung sino man ang hindi mapagkakatiwalaan. Ganun kahalaga ang tiwala ng ibang tao, mga kapatid. Ito ay kasama sa iman natin, sa pananampalataya natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, na nararapat na tayo ay mapagkatiwala ng ibang tao. Kapag tayo ay nangako, kapag tayo ay pinagkatiwalaan ng anumang bagay, salita, kayamanan, anumang bagay na ipinagkatiwala sa atin, nararapat na panatilihin natin at nararapat na tuparin natin. Ngunit mga kapatid, merong isang bagay na napakalaking ipinagkatiwala sa bawat isa sa atin. Ano ang ipinagkatiwala na yun? Ang pamilya natin. Ipinagkatiwala sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang bawat isa sa atin ay amana. Pinagkatiwalaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pamilya natin. Kaya't nararapat sa atin na magagabayan natin, maturuan natin ang mga pamilya natin. Bakit? Pagdating sa kabilang buhay, itatanong sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga amana, anumang ipinagkatiwala sa atin dito sa mundo, kayamanan, pamilya, posisyon, anumang ipinagkatiwala sa atin, pagdating sa kabilang buhay, kapag yan ay hindi natin tinupad, itatanong sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala pagdating natin sa kabilang buhay. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, o kayong mananampalataya, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, awfu bil'uqud, tuparin niyo ang anumang kasunduan o di kaya anumang pangako, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag kayo ay nagkaroon ng pangako, kasunduan, nararapat na tuparin ng isang tao. Bakit mga kapatid? Tignan itong dalawang bagay na nabanggit natin. Unang-una, ang pagiging tapat ng isang tao sa kanyang pananalita. Pangalawa, kapag ikaw ay pinagkatiwalaan, nararapat na tuparin mo ang anumang ipinagkatiwala sa iyo. Bakit? Kapag mawala sa iyo, kapag sinalungat mo ang dalawang bagay na ito, mga kapatid, ikaw ay mahuhulog sa mga taong munafik. Pangatlong katangian, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kapag nasa isang tao ang katangian na yan, ay mamahalin siya ni Allah subhanahu wa ta'ala at the same time ay mamahalin siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangatlo ay wa husnil jiwar, ang pagiging mabuti ng isang tao sa kanyang kapitbahay. Subhanallah. Alam niyo mga kapatid, isa sa gawain na hindi natin nakikita sa panahon natin ngayon na ito ay ginagawa ng mga naunang panahon. Ano yun? Ang pagmamahalan ng mga magkakapitbahay. Nung mga unang panahon, ang mga magkakapitbahay, sila ay nagmamahalan, nagbibigayan ng pagkain, walang tsismisan sa pagitan nila. Pero kung titignan natin ang panahon natin ngayon, uso na ngayon ang siraan, panlilibak, pagmamarites sa kapitbahay, anumang mga pinsala na ginagawa sa mga kapitbahay. Mga unang panahon, nagmamahalan eh. Kahit konti lang mga bahay, nagmamahalan sila, nagbibigay ng pagkain eh. Ngayon, hindi pagmamahalang makikita mo sa kapitbahay. Ano makikita mo sa kanya? Yung panlilibak sa iyo. Yung paninira sa iyo, pagtitsismis sa iyo. Lahat ng anumang pamiminsala, yun ang makikita mo sa kapitbahay mo. Kaya kasama ito sa katangian ng isang tao na kapag ginawa niya na maging maayos, mabuti, mabait siya sa kanyang kapitbahay,
malaya ang kanyang kapitbahay sa anumang pamiminsala, ay malulugod sa kanya si Allah subhanahu wa ta'ala, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isang araw, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu. 3 beses sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumpaman sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wala sa kanyang paniniwala. Wallahi la yu'minu. Nung marinig ng sahaba, Ya Rasulullah, sino ba yung sinasabi mo, Ya Rasulullah, na wala sa kanyang paniniwala? Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allazi la ya'manu jaruhu bawaikahu. Ang sino bang tao na hindi ligtas ang kanyang kapitbahay mula sa kanyang pamiminsala. Subhanallah. Ibig sabihin, mga kapatid, wala sa tao na yun ang tunay na paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ka totoong sumasampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala kung hindi mo maililigtas ang kapitbahay mo mula sa pamiminsala. Kapag napipinsala mo pang yung kapitbahay, ibig sabihin hindi ka pagganap na naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, La yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawaikah. Hindi makakapasok sa paraiso, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang tao na hindi ligtas ang kanyang kapitbahay mula sa kanyang pamiminsala. Alam mo, hating gabi natutulog ang kapitbahay mo, tapos ikaw nagpatugtog ka ng music, o di ka nagpatugtog ka ng Quran. Pamiminsala sa kapitbahay, mga kapatid. Ano mang gawain na napipinsala natin ng kapitbahay natin, yan ay pinagbabawal sa pananampalatayang Islam. So yan ang 3 katangian na kapag pinanatili ng isang tao ang 3 katangian na yan, ang pagiging tapat niya sa kanyang pananalita, ang pagtupad niya sa anumang kasunduan o anumang ipinagkatiwala sa kanya, at pangatlo, ang pagiging mabait niya sa kanyang kapitbahay. Kapag nasa isang tao ang 3 katangian na yan, ay pinapangako sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tayo ay mamahalin ni Allah subhanahu wa ta'ala at mamahalin din tayo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kapag ginawa ng isang tao ang 3 katangian na yan, mga kapatid, makikita natin sa kanya na siya ay tunay na sumusunod kay Allah subhanahu wa ta'ala at naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Sabi mo sa kanila, O Muhammad, kung gusto nilang mahalin sila ni Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, sundin nila ako, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at sundin nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, sapagkat si Allah ang higit na nagmamahal sa inyo, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa yaghfir lakum dzunubakum, at si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagpapatawad sa mga kasalanan natin. Wallahu ghafurur rahim. At naway bilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa 3 katangian ng mga tao na ito, na kapag kanilang pinanatili sa kanilang sarili ang mga 3 katangian na ito, ay sila ay mamahalin ni Allah subhanahu wa ta'ala higit sa lahat ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.